Channel, content creator, and kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga gagawin ko pang videos tungkol sa boxing. And mga kakon, tingnan ko yung aking analytics. So 70% doon hindi pa nag-subscribe, tsaka 30% lang yung nag-subscribe. So sana i-subscribe nyo yung channel na to kasi maggagawa tayo ng marami pang videos about boxing, about Inoue, about Casimero, vlogs. So sana subscribe. Ngayon na video na ginawa ko mga kakon is tungkol to sa mga prediction na ginawan ko ng yung mga laban, di ba? Yung mga laban nila ni Canelo. Basta sasabihin ko mamaya sa inyo. Pero bago yan is disclaimer lang Hindi ako boxing expert, hindi ako boxing analyst. Boxing fan lang ako na gumagawa ng videos about boxing at about sa mga sikat na mga boksingero. So yun lang mga kakon. So pagpatuloy natin yung ating topic. Bago ko palang ginawa tong channel na to, marami na akong sinusubaybayan ng mga boksingero. Marami na akong pinapanood ng mga laban. Like dati pa lang yung laban lang ni Pacquiao yun. Kasi actually dati kasi hindi ako mahilig sa boxing. So nahilig lang ako sa boxing dahil kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao lang talaga ako guys, nanonood nung bata pa lang ako kasi yung papa ko is mahilig din manood ng boxing. So yun, naging nahiligan ko na rin panoorin yung mga labanan na saka yung mga pasubaybayan yung mga sikat na boksingero. So yun, doon ako nahilig ako sa mga ganun guys na mga boxing. Yung video na to is all about mga prediction ko sa boxing na naging tama yung prediction ko guys. Tama yung hula ko na kung sino yung mananalo. So ito yun. Tatlo yung prediction na tama ako mga kakon. Ito yung laban ni Canelo versus Dimitri Bivol. Ito yun Sasabihin ko sa inyo guys paano ako naging tama. Bago pa lang naglaban si Canelo at saka Bivol is kilala ko na si Dimitri Bivol. Hindi personally kinilala. Kilala ko siya kasi nag-research ako sa internet kung sino yung mga pinakamagagaling na light heavyweight champion ngayon. So, pag-research ko ng ganun, hindi pa in-announce na maglalaban si Dimitri Bivol, wala pang nangyaring sa kanila na conference, wala pa talaga as in yung laban pa nila ni Callum Smith, yun na mga time na yun, ni-research ko na kung sino ba si Dimitri Bivol. So, nag-research ako ng top pinakamagaling na light heavyweight champion ngayon. So pag yung lumabas is si Arthur Beterbiev, which is idol ko talaga yan si Arthur Beterbiev guys. Siya kasi yung pinakamalakas ngayon sa light heavyweight. Kaya nagtataka ako bakit hindi siya umakyat ng division at saka labanan yung iba na nasa cruiserweight. So yun, bilib at idol ko yan si Arthur Beterbiev kasi meron siyang 100 KO percentage. So hindi basta yan. Sobrang lakas niya. Yung dalawang kamay niya 100% KO percentage yan. Sobrang lakas ni Arthur Beterbiev. Lahat ng kalaban niya, lahat knockout. So kung sa mga hindi kilala si Arthur Beterbiev, simulan niyo nang kilalanin siya, i-research niyo. Lahat knockout. Wala siyang talo, ganun siya kalakas. So yun. Yung pangalawa, na-shock ako kung sino yung pangalawa kasi Russian si Arthur Beterbiev. Ngayon yung pangalawa is half Korean and half Russian. Alam niyo kung sino? Dimitri Bivol. Yung kalaban ni Canelo na tumalo sa kanya. So yun guys, ni-research ko kung sino ba si Dimitri Bivol kasi mas una ko nakilala si Arthur Beterbiev. So pag-research ko ng ganun, nakita ko Dimitri Bivol isang Russian fighter na merong record na ganito, ganyan na tiningnan ko sa YouTube kung yung mga laban niya kung totoo bang magaling to. Kasi meron kasi mga champions na magaling lang kasi hindi rin masyadong ganun kagaling yung kalaban. Pag tiningnan ko yung mga laban guys ni Dimitri Bivol, nakita ko na yung performance niya every nasa ring siya is hindi basta-basta. Talagang pressured fighter si Dimitri Bivol guys. Hindi basta-basta yan. Pressured fighter. Pinipressure niya yung kalaban niya na lumaban. Siya yung talaga yung umatake. Tsaka magaling sa depensa. Magaling sa depensa si Dimitri Bivol. Kaya at saka hindi rin basta-basta nagpapatinag. Meron siyang ring IQ at saka marunong din lumaban. Tsaka yun. Kaya pala
sabi ng mga ibang boxing expert sa Amerika, boxing analyst, na parang nag-iiwasan daw si Dimitri Bivol tsaka si Arthur Beterbiev. Kasi alam ni Arthur Beterbiev na hindi basta-basta magaling to, malakas to si Dimitri Bivol, at saka alam din ni Dimitri Bivol na merong 100 KO percentage si Arthur Beterbiev. So yun, dun ako mahilig ako sa mga ganun guys. Bakit hindi naglaban to? Malakas na malakas to, tapos isang malakas hindi naglaban. So paragi ko napapaisip. So yun doon ako napapaisip talaga ng sobra-sobra na bakit hindi naglalaban yung ganito, ganyan si Dimitri Bivol at saka si Beterbiev. Ngayon, na-shock ako nung natalo na ni Canelo Alvarez yung si Caleb Plant, kasi di ba natalo niya si Caleb Plant, na knockout niya. Tsaka nag-announce siya na aakyat naman siya ng cruiserweight. At saka sino ba yung kalaban niya sana na African? Comment down below nga kayo kung sino. Nakalimutan ko yung hindi natuloy niyang laban sa isang African fighter. So akala ko talaga yun ng African fighter na yung maglalaban sa si Canelo. At saka ni-research ko rin din yun. Kaso nga lang mukhang hindi naman malakas yung African fighter na yun sa cruiserweight. Pero hindi siya ganun kagaling, malakas lang. Hindi siya ganun kagaling. So akala ko talaga yun na yung makakalaban ni Canelo Alvarez. So na-expect na ako na yun yung makakalaban niya. Ngayon, biglang nag-announce ulit na kasi follower ako ni Canelo Alvarez sa Facebook. Nag-announce na hindi matutuloy yung kalaban niya at saka si Canelo. Ang ipapalit is si Dimitri Bivol. Sabi ko, oh no, Canelo, mukhang nagkakamali ka ng binangga sa isip ko. Akala niya siguro na ganun kahina si Dimitri Bivol para talunin niya, kunin niya yung belt. Si Dimitri Bivol, sa mga hindi nakakaalam, para siyang si Naoya the Monster Inoue, ganun siya kalakas, ganun siya kagaling sa light heavyweight division. So na-shock ako, sabi ko, oo, magaling to si Canelo, pero hindi niya talaga weight class ang tawag ba yun, hindi niya talaga division yung light heavyweight. So hindi niya timbang talaga yun, hindi niya original timbang ang light heavyweight. Ngayon kung tinalo niya nga yung isang fighter doon na wala na sa prime, di ba, sa light heavyweight, pero hindi wala na sa prime yun eh. Ito ngayon si Dimitri Bivol is nasa prime kalakasan niya. Tapos yun nga, plano niya talagang labanan, in-announce na, meron na silang press conference, gano'n na. Sabi ko, matatalo tong si Canelo Alvarez kahit pang malakas siya. Oo nga, malakas siya, pero pang middleweight tsaka super middleweight lang yung lakas ni Canelo Alvarez. Kapag pumunta siya dito sa light heavyweight at kinalaban niya si Dimitri Bivol na halimaw to, isang monster din to, may mangyayari talaga, matatalo talaga siya. At yun ang nangyari, natalo talaga si Canelo Alvarez. So tama ako guys ha. Unang prediction ko, tama ako. Matatalo yang si Canelo Alvarez kasi hindi yan basta-bastang kalaban si Dimitri Bivol. Isa yung malakas na Russian fighter. Yung mga Russian fighter guys, kumakain yan ng suntok. Kumakain masyado yung malakas, mga malalakas yan. Kaya gaya ni Arthur Beterbiev, pareho sila guys, mga sobrang halimaw yan, mga Russian fighter. So panalo ako hindi ako bumusta guys. Tama yung prediction ko na si Dimitri Bivol yung mananalo sa laban nila ni Canelo Alvarez. At napasok na nga si Dimitri Bivol sa pound for pound list. Kung hindi ako nagkakamali is mga nasa number 8 siya na sa pound for pound list ngayon sa The Ring. So ngayon, yung pangalawang prediction ko, I'm sure matatawa kayo ngayon sa prediction ko na bakit ko pa sinali tong laban na to. Pero hindi to matatawa guys. Hindi kayo matatawa dito. Alam nyo kung bakit? Napabilib ako at mas lalo ako napahanga sa performance ni Casimero versus Rigondeaux guys. Mga kakon, na nagpredict ako noon na I'm sure mananalo si Casimero kay Rigondeaux. Alam nyo kung bakit? Si Casimero nga, sabi ko nga sa mga ginawa kong video dati, is an unpredictable, awkward fighter. Gumagamit siya ng ultra instinct. So yun, hindi ko sana sasabihin yun, pero gumagamit, feel ko lang kasi sa mga laban niya is napaka-unique niyang fighter. Para siyang gumagamit talaga ng ultra instinct, sa palagay ko lang. So ngayon, predict ko yung laban nila nung in-announce na yung Casimero versus Rigondeaux. So sabi ko, hindi mananalo si Rigondeaux kay Casimero.
Pero kahit hindi, sabi ko hindi mananalo, hindi rin basta-basta si Rigundo kasi nga two-time Olympic gold medalist si Rigundo. Hindi basta-basta yan ha. Basta-basta. Hindi basta-basta yan. Gold medalist two-time. Tapos kalaban ni Casimiro. Hindi kaya nga nag-training talaga ng sobra mentally, physically, emotionally si Casimiro kasi hindi basta-basta kalaban si Rigundo. So yun, sabi ko, kapag naglaban sila ni Casimiro, ganito yung mangyayari. Ipe-pressure ni Casimiro si Rigundo sa round 1 pa lang, pababagsakin niya, tapos tatakbo si Rigundo kasi hindi niya kaya yung suntok. So tama nga ako, yun yung nangyari. Meron nga isang video ko doon na nag-comment ako sa highlights ni Rigundo na sabi ko, hindi, kahit gold medalist to, kapag natamaan to ni Casimiro, round 1 pa lang, at ma-feel niya yung suntok na lakas ni Casimiro sa kanyang dalawang kamay, tatakbo to sa buong 12 rounds. Dahil kung magkikipaglaban talaga siya ng toe-to-toe, brawler yan si Casimiro eh. Minsan naging brawler, minsan naging marunong talagang lumaban yan. Kaya kung magkikipaglaban siya si Rigundo ng toe-to-toe kay Casimiro, talagang mananockout siya. Kaya yun yung ginawa niya, tumatakbo-takbo siya. So tama yung prediction ko, si Casimiro yung mananalo kasi round 1 pa lang madadama ni Rigundo gaano kalakas si Casimiro. Tama, dalawa na yung tama ko sa prediction na. Ito yung pangatlo. Donaire versus Inoue to the rematch. Yung rematch nila. So marami ang pumusta kay Donaire kasi nga kahit nga may edad na si Donaire, malakas pa rin. Tama naman, malakas pa rin si Donaire at fan tayo ni Donaire guys. Fan tayo. So natalo niya nga si Gabalo at saka si sino ba yung isa? Basta yung isa si Ubali pala. So na-knockout niya yung dalawa, yung mga malalakas din yun sa mayroong mga belt na nakuha nga niya ni Donaire yung belt. So yun, sabi ko mailakas pa rin si Donaire pero sa tingin ko iba pa rin ang level ni Inoue. Naoya Inoue si Naoya Inoue is ibang klaseng fighter. Kaya nga sinabi sa boxing analyst, mga boxing expert dun sa Amerika is si Naoya Inoue ay isang halimbawa ng perfect fighter. Perfecto siya na boksingero guys. Sabi nga nila sa Amerika. So sa tingin ko naman, maybe yes, maybe no. Pero sa tingin ko magaling talaga si Naoya Inoue kasi hindi ka malalagay sa pound for pound list, lalo na ngayon na number 1 siya. Siya yung king. Si Naoya Inoue ang pound for pound king sa mga hindi nakakaalam. Siya yung pinakamagaling na boksingero na nabubuhay ngayon sa mundo. Siya yung hari ngayon, si Naoya Inoue. Kaya sabi ko, nung naglaban na sila ni Donaire, hindi pa rin mananalo si Nonito Donaire kay Naoya Inoue kasi masyado na tong malakas. Lalo na ngayong rematch nila, naging leon na siya, naging halimaw na talaga siya. Tingnan niyo yung ugat niya dito. Hindi ka basta-basta magkakaugat dito guys kung wala kang special training. Dito. Hindi ka basta-basta magkakaugat yan. Malakas talaga si Naoya Inoue. Kaya sabi ko, hindi pa rin mananalo si Donaire to. Real talk lang, sinabi ko talaga hindi mananalo si Donaire kay Naoya Inoue sa kanilang rematch. Kahit idol ko si Donaire, maraming advantage lang talaga. So yun lang guys, maraming salamat mga kakon and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell.